Kung madalas kayong gumising sa gabi, hindi dahil sa inay, hindi dahil sa gutom, kundi walang malinaw na dahilan, baka hindi yon simpleng problema sa tulog. Ito ay maaaring senyales ng mahinang puso ninyo. Ang puso, ang organo na tumitibok ng higit sa 100,000 beses sa isang araw, ay nagbibigay ng mga babala sa atin. At ang isa sa mga pinakapalihim na babalang yon ay nangyayari habang kayo ay natutulog o dapat na natutulog sa gabi. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang 7 palatandaan na maaaring nagpapakita ng mahinang puso, at ilan sa mga ito, sigurado akong hindi ninyo alam. Gawin ito ngayon. Panoorin ninyo hanggang sa katapusan dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong buhay. Ako si Ate Maria, at bilang isang taong lumaki sa Batangas, nakita ko mismo kung paano ang maraming kababayan natin ay nagpapabaya sa kanilang puso. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil hindi nila alam ang mga palatandaan. Ayon sa datos ng Department of Health ng Pilipinas, ang mga sakit sa puso ang pangunahing dahilan ng kamatayan sa ating bansa. Hindi ito biro. Bawat taon, daan-daang libo ang tinatamaan, at marami sa kanila ay wala pang 50 taong gulang. At ang nakakatakot? Karamihan sa kanila ay hindi nakaramdam ng malakas na sakit sa dibdib bago ang atake. Isang pag-aaral na nailatala sa Journal of Nutrition ay nagpakita na ang paulit-ulit na pagkagising sa gabi, tinatawag itong sleep fragmentation, ay direktang konektado sa pagbaba ng kakayahan ng puso na mag-pump ng dugo ng tama. Ang ating puso ay nagtatrabaho ng mas mabigat habang natutulog tayo. Kaya kapag naaabala ang tulog, naaabala rin ang pagpapahinga ng puso. Isipin ninyo ang puso bilang isang demotor na bomba sa inyong balon sa probinsya. Kapag hindi ito natahimik sa gabi, kapag paulit-ulit itong pinapatakbo ng hindi dapat, unti-unti itong nauubos. Ang madalas na paggising sa gabi ay hindi lamang problema sa tulog. Ito ay maaaring ang inyong puso na nagtatanong, "Tulungan mo ako." Palatandaan numero 1. Ang kondisyong ito ay tinatawag na nocturnal dyspnea o ang pakiramdam ng hinihinang hangin habang natutulog. Nagising na ba kayong biglaan sa gabi, parang may pumatong sa inyong dibdib? Parang kulang ang hangin at kailangan ninyong umupo para makahinga ng mas maayos? Ito ang nangyari sa kapitbahay namin sa Batangas, si Mang Celso, 60 taong gulang. Sinabi niya sa akin, "Ate Maria, parang may dumadagan sa akin tuwing madaling araw." Natatawa pa siya nung una. Ngunit nang ipasuri namin siya, nalaman namin na ang kanyang puso ay hindi na pump ng tama. Kapag mahina ang puso, hindi nito kayang i-circulate ng tama ang dugo habang nakahiga kayo. Ang likido ay nag-iipon sa inyong baga, at dahil doon, nagigising kayo na naghahanap ng hangin. Huwag palampasin ito. Hindi ito simpleng bangungot. Palatandaan numero 2. Ito ay tinatawag na nocturia, ang madalas na paghihi sa gabi, 3 o higit pang beses. Iniisip ng marami na ito ay problema lang ng mga matanda o dahil sa masyadong maraming ininom na tubig bago matulog. Ngunit makinig kayo. Kapag nakahiga kayo, ang inyong puso, kahit mahina, ay nagtatangkang i-redistribute ang naipon na likido sa inyong katawan. Ang mga bato ninyo ang nagpuproseso ng lahat ng ito, at ang resulta? Paulit-ulit na paghihi sa gabi. Ang aking tiyahin sa Batangas, si Tiyahin Nena, ay nagreklamo sa akin ng ganito noong nakaraang taon. 4 na beses akong gumising kagabi, Maria. Sabi niya habang kumakain ng mais sa hapon. Nag-alala agad ako. At tama ang aking instinct. Mataas pala ang kanyang blood pressure at ang kanyang puso ay nagsisimula ng mag-strain.
Kung 3 o higit pa kayong gumigising para umihi sa isang gabi, lalo na kung kasamang nangyayari ang iba pang palatandaan sa listahang ito, huwag baliwalain iyon. Palatandaan numero 3. Ang medical na termino ay peripheral edema o ang pamamaga ng mga paa at bukong-bukong lalo na sa katapusan ng araw. Nakatingin na ba kayo sa inyong mga paa sa hapon at nagtataka kung bakit parang mas malaki sila kaysa sa umaga? Kapag ang puso ay hindi na kayang ipump ang dugo pabalik mula sa inyong mga binti papunta sa puso, ang likido ay nag-iipon doon. Ito ang tinatawag na edema. At sa gabi, kapag nakahiga na kayo, ang likidong ito ay gumagalaw patungo sa inyong katawan, kaya madalas na nagigising kayo. Kung sa pagtatapos ng araw, ang inyong medyas ay may marka sa inyong bukong-bukong, hindi lang bahagyang marka, kundi malalim na bakas. Yon ay isang babala na dapat ninyong pakinggan. Ang inyong puso ay nagsasabi sa inyo, kulang na ang lakas ko para dalhin pabalik ang lahat. Palatandaan numero 4. Ito ay tinatawag na chronic fatigue o ang pagod na hindi nawawala kahit matulog pa kayo ng maraming oras. Madali itong ipagkamaling tamad lang. Kaya maraming Pilipino ang nagpapabaya dahil iniisip nila, pagod lang ako, kailangan ko ng pahinga. Ngunit ito ay iba. Kapag ang puso ay mahina na, hindi nito kayang isupply ang sapat na oxygen sa inyong mga kalamnan at mga organo. Ang bunga? Kahit gumising kayo ng umaga pagkatapos ng 8 oras na tulog, pakiramdam ninyo ay hindi pa rin kayo nakatulog. Nakilala ko ang isang babae sa aming komunidad. 35 taong gulang pa lamang, may 3 anak. Palagi siyang pagod. Iniisip ng lahat, kasama na ang kanyang pamilya, na dahilan ay ang pag-aalaga sa mga bata. Ngunit ang totoo, may problema na pala ang kanyang puso noon pa man. Ang pagod na walang malinaw na dahilan, ang pagod na kahit pahinga ay hindi nag-aalis, ay isang babala na hindi dapat baliwalain. Palatandaan numero 5. Ang kondisyong ito ay tinatawag na heart palpitations o ang pakiramdam ng mabilis, malakas o irregular na tibok ng puso lalo na sa gabi. Nagising na ba kayong biglaan dahil parang nagtatakbo ang inyong puso? O may pakiramdam na parang milaktawan ng isang tibok? Sa gabi, kapag pahinga na ang katawan, ang ating nervous system ay nagbabago ng mode. Para sa mga may mahinang puso, ang pagbabagong ito ay nagiging sanhi ng palpitations, ng irregular na tibok. Ang medical na termino para sa mapanganib na uri nito ay arrhythmia, at ito ay maaring humantong sa mas malubhang kondisyon kung hindi agad tinatrato. Hindi ito simpleng kabahan. Hindi ito dahil sa kape o sa stress sa trabaho. Kapag paulit-ulit itong nangyayari sa gabi, kapag ito ang nagigising sa inyo mula sa malalim na tulog, ang inyong puso ay nagbibigay ng signal na kailangan nito ng tulong. Pakinggan ang tibok ng inyong puso ay kumpanya para mapalabab buula. Pakinggan ang tibok ng inyong puso ay parang babat na lang kabahan. Para mabigitap na uring puso, para maibibak na tulugbok. Para ng kaibay mga makabahan, hindi ang pagbabagong ito ay nagiging sanhi ng tibok. Pagbabagong pagsimpla ng mga palagare kapag ito nagiging sanhi ng pagabaho. Pakinggan ang tibok ng inyong puso ay nagiging sanhi ng tulong. Pagbabagang ito ay nagiging sanhi ng tulog, mas malipang pagadan talipo. Pagpalulit itong nagigiyari sa inyo mula sa malalim na tulog, kapag ito nagiging sanhi ng tulong. Pagpagulit itong nagigiyari sa inyo, mas malipang pagadan tanipo. Pakinggan ang tibok ng inyong puso ay nagiging sanhi ng tulong. Pakinggan ang tibok ng inyong puso ay nagiging sanhi ng tulong. Pagpagulit itong nagigiyari sa inyo,
mas mali pang pagdadantani po. Hinderal at figuratibo. Palatandaan numero 6. Ito ay tinatawag na sleep apnea with cardiac connection o ang pansamantalang paghinto ng paghinga habang natutulog na direktang konektado sa kalagayan ng puso. Sinabihan na ba kayo ng inyong asawa o ng inyong kasama sa kwarto na humihinto kayo ng paghinga habang natutulog? O nagigising kayo na may malakas na puso at puyat pa rin? Ang sleep apnea ay hindi lamang problema sa lalamunan o sa timbang. Ang bawat beses na humihinto ang paghinga ninyo sa gabi, ang oxygen level ng inyong dugo ay bumababa at ang inyong puso ay sa pilitang nagtatrabaho ng mas mabigat para mapanatili ang sirkulasyon. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagpapahina ng puso at nagpapataas ng panganib ng heart failure. Marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na mayroon silang sleep apnea dahil sila mismo ay hindi namamalayan ito habang natutulog. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na humihinto kayo ng paghinga sa gabi, huwag pagtawanan yon. Ipaalam sa inyong doktor. Ang bawat hinto ng paghinga ay isang sandali ng stress para sa inyong puso at ang paulit-ulit na stress na iyon, gabi-gabi, ay may presyo. Palatandaan numero 7. At ito ang pinakamarimla, ang pinakamahalaga, ang senyales na kailangan ninyong marinig at tandaan na yung gabi. Ito ay tinatawag na orthopnea combined with cardiac cough o ang kakulangan ng hininga at pag-ubo kapag nakahiga na nangangailangan sa inyo na umupo o tumayo para makahinga ng normal. Hindi ito simpleng ubo. Hindi ito sipon o trangkaso. Ito ay isang tuyo, paulit-ulit na pag-ubo, madalas may kasamang puting o rosas na plema na nangyayari tuwing nakahiga kayo sa gabi. At ang dahilan nito ay ito. Kapag ang puso ay hindi na kayang ipump ang dugo ng tama, ang likido ay nagsisimulang mag-ipon sa inyong mga baga, isang kondisyong tinatawag na pulmonary edema. Ang inyong katawan ay umuubo para subukang alisin ang likidong ito. At kapag nakahiga kayo, mas lumalala ang kondisyon. Kaya kailangan ninyong umupo, tumayo, o matulog na may maraming unan para makahinga. Isipin ninyo ang inyong mahal sa buhay, ang inyong nanay, ang inyong asawa, na gumigising sa gabi, nauubo ng malakas, at umuupo sa gilid ng kama na hinihingal. Isipin ninyo ang takot sa kanilang mukha. Iyon ang realidad ng mga pamilyang dumaan na sa heart failure na hindi agad nakilala. Kung naranasan ninyo ito, pumunta sa doktor agad. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, agad. Ang inyong buhay at ang inyong pamilya ay hindi mapapantayan ng kahit anong abala o gastos. Ngayon, makinig kayo ng mabuti. Alam ko na may ilan sa inyo na nag-aalala habang pinakikinggan ninyo ang mga palatandaang yon. At gusto kong sabihin sa inyo, ang pagkaalam ay kapangyarihan. Hindi kayo walang magagawa. May mga simpleng hakbang na maaari ninyong gawin simula ngayon para pangalagaan ang inyong puso. 1. Ang pandan na solusyon. Ang pandan, ang ating karaniwang halaman na matatagpuan sa halos bawat bakuran sa Batangas at sa buong Pilipinas, ay may mga katangiang makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ang simpleng paraan, pakuluan ang 5 dahon ng pandan sa 2 tasa ng tubig. Hayaang lumamig. Inumin ito tuwing hapon, hindi bilang gamot, kundi bilang suporta sa inyong kalusugan. Paalala, ang pandan ay suporta, hindi kapalit ng medical na lunas. Ngunit ang mga antioxidants nito ay napatunayan na may positibong epekto sa cardiovascular health sa iba't ibang pag-aaral. Presyo? Halos libre kung may tanim kayo sa bakuran. Kung wala,
₱3 lang ang isang tangkay sa palengke. 2. Ang saging na solusyon. Ang saging, lalo na ang saging na hinog, ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng potassium sa mga pagkaing Pilipino. At ang potassium ay kritikal para sa kalusugan ng puso. Ang potassium ay tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure, sa pagpapanatili ng tamang ritmo ng puso, at sa pagpapababa ng strain sa inyong cardiovascular system. Isang saging sa umaga at isang saging sa hapon, bago matulog. Simple lang, halos ₱10 sa palengke, abot kaya ng lahat. Tandaan lamang, ang mga may kidney problems ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago dagdagan ang pagkain ng potassium. Katulad ng lahat ng bagay, ang tamang dami ay mahalaga. 3. Ang medical na hakbang. At ito ang pinakamahalaga sa tatlo. Bisitahin ang pinakamalapit na health center o barangay health station ninyo. Huwag matakot, huwag mahiya. Ang mga health center natin sa Batangas, sa Maynila, sa inyong lalawigan ay may kakayahang mag-check ng inyong blood pressure, ng inyong heart rate at mag-refer sa inyo para sa ECG kung kinakailangan. Ang ECG o electrocardiogram ay isang simpleng pagsusuri na nagpapakita ng ritmo at kalagayan ng inyong puso. Sa maraming health center at government hospital, ito ay libre o napakamura lamang. Sabihin sa doktor o nurse, "Madalas akong gumigising sa gabi at gusto ko ipasuri ang aking puso." Yun lang, 3 salita. At yon ay maaaring makapagligtas ng inyong buhay. 3 simpleng hakbang. Maaari ninyong simulan bukas ng umaga. Bago kayo umalis, isipin ninyo ang inyong kapitbahay. Isipin ninyo ang inyong tiyahin. Isipin ninyo ang sinumang mahal ninyo na madalas gumising sa gabi, na palaging pagod, na paa ay namamaga sa hapon. Sila ay naghihintay ng impormasyon na maaari mong ibigay sa kanila, na yon. I-share ninyo ang video na ito sa inyong kapitbahay, sa inyong tiyahin, sa sinumang mahal ninyo. Dahil minsan, ang isang shared na video ay maaaring maging dahilan ng isang mahal sa buhay na mapasuri sa doktor sa tamang oras. At iyon ay nagliligtas ng buhay. Kung natutunan kayo mula sa video na ito, i-like po ninyo ito, i-share sa inyong mga mahal sa buhay at i-subscribe sa aming channel na mas malusog tayo para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na video na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Ingat tayo lagi hanggang sa susunod para sa mas malusog tayo. At bago kayo matulog na yung gabi, tanungin ninyo ang inyong sarili. Ilang beses na ba akong gumising sa nakaraang linggo? At alam ko ba kung bakit?